life, and all interesting things that happens. So I'm Glyza. I'm Lauren. I'm Alexa. Marielle. And this is Glam Talks. So today we are gonna talk about relationships and choices. So let's get started. So first is online dating. So does anyone have any funny or scary dating story? Starting from you, Mar. Ano mo siya, scary, funny experience. Funny experience. Kay, I tried one time, nag-try ako mag-chat with some random people online. Like, sabihin natin, near group. Nag-try ako ng near group. Naka-interact ako with someone na from its name, near group, malapit lang siya sa community na meron ka. So technically, kilala mo siya. Pero, parang incognito yung itsura, yung identity nyo. So yun, nag-talk kami. Tapos, we found out na marami kaming similar hobbies. Basta marami kaming kapareho and all. So, nag-off kami na magpakilala sa isa't isa. Tapos, nung nagpakilala na kami, it turns out na siya pala yung friend ko sa school namin. Boyfriend, specifically, senior ko siya na friend. So, hindi talaga siya nag-turn into online dating kasi ang rule namin, we don't take friends. Okay. Kiss tayo sa friends, Okay, guys. okay. Mas okay pa yung experience kaysa sa ako Okay. Sikat man ng near group dati, Facebook. Doon lang. Nag-try ko, Try lang. Gusto sad ako mag-interact sa mga tao. Curious sad ko kung sa'y sikat ani. Pag-chat na ako, ang una, lalaki ko siya. Nag-asa akong ASL. Di ko kabaluon sa ng ASL. Gipamatanan pa na ako kung sa ng ASL. Ano siya, age, sex. Wala di ko kabaluan na. Then, marag pa-as conversation, like, pag-go by. Marag risky na tayo, kay sige siya pa nga yung picture. Marag dili na ko gusto. So, nag-back out ko sa near go. Dili siya, it's not for me. Well, familiar po ng imukaan for ang BSL kay work American Sign Language ba? Pero sa ako, naka-experience ko nga ng mag-talk to strangers. Pero kanang near group ba? Near group. Pero ang ako lang is katong Miguel since pandemic man to no, isolated kay ta. So, try ko, like, ba, ng communicate, ng strangers. Try ko pero dili siya para sa ako kay ang mga tao dito kay rated SPG kay mga talk ba. Dili ko siya para sa ako kay asa bata ba hilig maning topic ka hilig ko siya so work online dating like online chat bisto chatting lang dili ko siya para sa ako bigyan na So actually, no, kaya nakatry sa tuan ng near group na kinaingan ni Alexa ni Marvel. Kay, mo kung like, exploration years na sa high school. For me, hindi ko gusto na boring akong life. Gusto ko chat permanente, gusto ko na, nandiyan yung story na every night, every day. Isa pag may klase na, sige, talk. No? Tapos, kaning mga naka-chat na ko online kayo, actually wala na kasi na date. Mostly na ako mga nakaila dito sa online kay na friends ako. Yung friends gapon ni Karon. Kita-kita and everything. Tapos, like, happy siya for me. Funny siya for me kay, hindi siya date. Imbis na ang iyahang role is makita kag someone na
pwede mo ma-date. Scared siya sa ako. So, how can we find good people online? So, how do we stay safe? So, Bakal. diba? Para sa ako, nag-try ko di ba? Miguel. So, pilo, murag, dili ko siya para sa ako ng online. Kay, dili na ako ma-determine kung good or bad ba siya. Kay, mura mag siya, gana kayong mas. Wait, mura man siya, gana kayong ay, basta dili ko siya para sa ako kay ako, mas prefer na ako face to face kung makipag-story sa tao kay ma-observe man gud ako sila, like silang batasan, silang true colors, gani. So, pilo dili ko kanang di ko kabalo mo determine kung bad or good ba siya through online. Kay ako magud kung makipag-chat ko kailangan di mong intention kasabot ko dayon na nagani ako kay di makuha ng flowery chuchu as ganahan ko kinang Diverse stray o gani ganyan na so wala ko siguro to so ikaw Ako pa rin. I don't trust people online talaga. Hindi ko sila gina-trust kasi alam ko na online ma-manipulate mo lahat ng anong meron sa online. Ma-manipulate mo kung sino ka, ma-manipulate mo yung identity mo. Like, you can use other names ba online. ito Maka-use ka ng identity ng iba. Mapakita mo sa internet, online, na mabait kang tao, pero like, in reality, hindi ka man mabait na tao. wow We can be superficial online. So, para maging safe, do not trust online. Lahat ng nasa online, para ka maging safe. Like, be sure na kilalanin mo muna siya in person. Mas better na makilala mo siya in person kesa kilalanin mo lang siya based on what is posted online. Kasi, hindi talaga siya totoo lahat. So, we call that. Para sa kuang, para mabalan if good or bad ang isa ka tao through online is interaction lang yun and being aware kung tama or mali ang ginahimo. Example, tong sa near group na ako nga experience, tong lalaki, binastos na, aware ko nga mali kayo to, so nag-back out ko, kay lain na dyan, ang negative na kayo. Pero ako isang experience na nakamit ko isa ka babae na decent siya, nice, kaayo buotan. Na-meet lang ako siya sa isa ka community, yung competitive community. If balaan niyo ang RPH, competitive kayo na sa Facebook. Ay, tama ako, RPW. RPH, sorry. So, RPW. Competitive na kayo na dara, like mga iba-iba nga group. Dapat ang goal is pataas og score every competition. Ako, competitive girl man ko. Sa every competition, mag-una jud ko. Dapat kusog akong signal. Dapat mauna jud ko dito. Sa ako, siguro pag-competitiveness, na ay fan, nag-approach sa kuha, nag-chat sa kuha. Pag interaction na mo, nice siya, buotan. Nag-meet jud me, like, nabala na ko yung tinuod nga name. Then, kung asa siya nag-spela. Ang tod karon friends jud me. Nice jud, nice man, nayuban nga nice, nayuban nga lain jud. And also, no, like, isa jud kaayo mamita or like good people, diba na sa online. So, para sa ko, para makita ka good people online is, first, bottom mo is be real. Don't pretend to be someone that you are not. Okay? Basta, like, fake ka sa online, kay fake po ang masunod sa iyo, like, mga friends mo, like, fake profiles attract fake people. For me, The second one is check them out. Dapat, before you meet anyone personally, like, sa personal,
Kaya dapat ilailangan mo sila maayo sa online. Sa pang magbuhatik interview na kaya nga na siya nga no. Then, sa third is talk first. So, chat online for a while before you meet. Ano to? Connected din mo sa second na check them out. Like, stalk mo sila. Ano. Then, four is to meet in public. Alam mo na yung mga decision mo nga mag-meet mo. Like in person, dapat pilin din ito lugar na sa public. Kaya para dapat tao, dahil makita and everything. Then, fifth is tell a friend. Alam mo na pag mag-meet up, nag-model pa ka-decision mag-meet up mo. Like, dapat maingon dito sa ibang kauban. Like, para sa akong experience, no, katong first meet up na ako ng near group na ako nga friend. Kaya nagpasakay dito sa akong friend. Actually, nagsakay dyan eh. Like, gimit up mo doon yan na sa ilaw kay, ano naman. Same lang ba? Sabay na lang nga mo. It's just, sa pikas, tingin mo sila sa pikas mo dun. At least, diba? Safe yung duha. So, lastly is, trust your gut. Like, if something feels wrong, it probably is. So, don't feel pressured to meet someone if you're not comfortable. Lalo na, para sa itong sa kay Alexa nga situation. Like, lain na lang mga topics and etc. Tapos, like, what if ka na ipugsun siya, like, makigimit, ana-ana. Tapos, feeling mo hindi ka comfortable sa iya, ha? Stop it, dude. So, online dating has become super popular, and it's definitely definitely got its ups and downs. So yeah, mga to. So next is what's good and bad about online dating. So napaka-ibasulti about kung saan ang mong like makuha or ma-benefit dala sa online dating. So, as a hindi online, meron akong article dito about online dating, a critical analysis from the perspective of psychological science. Ang study ito nila, Penkel et al. One sound theory as to why online dating seems to fail for the majority of people that stood out to me. Kasi, sabi dito is, it places us in a shopper-consumer mindset. You know, shopper-consumer mindset. It, it really, it shows online, like, ma-post kasi nila, parang ano sa shopping site. Ma-post nila online kung gano'n sila ano yung good qualities na meron sila. So, if magpili ka ng tao, in a consumer mindset, dun ka talaga sa best product there is offered. So, yun yung mangyari. Kasi with all the choices available, online daters know that they can always go back to the true and find someone better. In a way, it dehumanizes us and turns relationships themselves into expandable products. In other words, online dating both raises our expectations and ridiculously great, while simultaneously decreasing our flaw fault tolerance. So, ang bottom line is, online daters choose people for superficial, transient reasons and not for long-term compatibility. So, hindi talaga, like, in online dating, hindi natin giniisip yung for long-term. Kasi, we choose superficial things, like, ano yung posted online, yung beauty and beauty, wealth, and posted online. If mag-break kayo, you can choose someone better. Kasi meron ang online dating app. So, hindi talaga siya mag-work in some ways. Hindi talaga siya. Some mag-work, some hindi. Yun lang.
isa bad side nga kuan kana murag i-choose nila na murag ang in a relationship murag siya gulaan nga kung magkaluma na labay na lang murag na. So, it's a good side kung mag-work. Like, mahimo na siyang antique kung bulaan pa, ana. Pero para sa ako, online dating, kung good or bad ba siya, huwag kong kabalo kay siguro ko try. Pero ang ako lang, kung presato na, mag-meet up na, kung goods mo, kaduwa, like, compatible mo, gusto nga kay siguro na, karon kabalo ko. Pero, nako yung mga stories na naibalan nga na, through online sila kanang compatible sila, ng goods kay sila side by side nga magkauban gani. So, feel ako okay naman kung sigurado na kasi mong kasurya. Yeah, correct. Na mo sa stage nga mag-commit into a relationship. One thing lang po is, murag, para lang good sa ako, bad side lang siya kay gani, murag sabay sa uso na lang, gani, sabay sa uso ang online dating eh. Wala nang murag, ganahan ko makauyab bro. Actually, na ko'y urge na ganahan ko makauyab bro. Na di sa kay, prior na ko studies kay, kung sa akong papaana gani, family sa akong target usa ko kay ako mas ganahan ko committed dayon ko usa ko mag flirt man di ko ganang play so wala Date to marry. bad right di man kay siya bad like slight lang never ko nag-like online dating so to sa ako Isa ako if good or bad ang online dating. Sa akong preference, dili ko ganahan ang online dating. Kaya gusto na ako nga mag-develop sa ang mga interactions. Pero dili ka lang sa phone or like through on internet. Gusto na ako ng face-to-face, like nalam sa school, nag-meet up or same na nga community. Parang maganda ako, importante sa akong safety. Yeah, di rin ako gusto mag-assume na nice mo siya nga tao behind the camera. So, mas gusto na ako nga mag-interact, mag-develop. Then, dito na mag-dating kaysa ng through online. Dili. So, online dating is super popular. Even before and even now, popular nga po ng online dating. Mapansin ako siya sa Facebook. Kaya dagan yung friends mo. Eurodate. Yan, anak. wait lang makuha ba na nang gikan sa ML yan nag-date Oo. Online Yes. dating. Yes. Ako sila sa online Online dating. games. Kaya ano yun. Sa online yung nagpihapon sa tapos dating. So, para sa ko ang mga good stuff na makuha na ko sa online dating is that nakay more choices para sa ganyan ni Mario kagaya na pag sa online dating is pwede ka mag-scroll lang, tapos tanawin mo lang mga profiles, shopping. So, the second one is the convenient. Convenient siya for me kay you can do it anywhere, anytime. Anywhere, anytime. So, there's no need to go out para makita niyo ang dawan. The third one is that less pressure siya for me kaya it can be easier to approach someone online compared sa personal. Kaya makarelate ko like as a person na usahay ulawon, usahay dilian. Okay. Like, lisod dyan mo, tabo ng friends, lisod mga ibang friends, diba? Like, sa classmates ni mo, lisod sa ayun mga friends. So, less pressure siya for me. Then, makakita ka og tao outside your circle. Considering atong nakita ko sa ko, mga na-friends na ko sila karon aside sa mga friends na ko, like, atong since elementary. So, ano po ka sa ilang success stories. Kay, actually na ko yung na-meet sa online, pero wala may nag-date.
So a lot of couples have met and fallen in love through online dating. So it's a proven way to find a partner that many people have positive experiences and bisan og na siya yung mga bad side. So the not so good stuff naman is makakita tag fake profiles. Ito ang ganyan ni Mario. Kaya nga, like, there's a risk of encountering fake profiles or people who aren't who they say they are. So it's important to be cautious and do your research. Next is the misrepresentation. So people can easily misrepresent themselves online, whether it's through edited photos or exaggerated descriptions of their lives. One itong sa catfish, Yeah. na abi ni mo, gwapa siya, So next is the overwhelming choices. So having so many options can actually be a bad thing, said no. So it can lead to choice paralysis. So where you get stuck browsing profiles and never actually start connecting with people. Like, para sila lang siya mag-shopping ka, like sa 11-11, sige na, browse, kaya makita ka, like, nindot palit na like, hatod sa, ay, hindi, wala ka nang palit. Same. Ano na lang, ma-overwhelm na ka. So, next is the ghosting. Actually, experience ko na ako ang ghosting. Kanang, Ikaw ng goals. Pili, ako nag-ghost at So, people can easily disappear or ghost you online without explanation. So, it can be frustrating or hurtful. Hurtful din siya. Bisa wala mo nag-meet or dili nga nakag-meet. Pero, kabalo ka nga, ano may connection, ilan mo. Kasi online, may ilan yung mga parents sa isang katao. Actually, nabot yung daraan na point na. Tapos, ghost lang kami. Wow! Yeah. May toll siya sa emotional, Yes. Ayan. So, the last is the safety concerns. So, there's always risk of encountering someone who isn't safe or has bad intentions. So, it's important to be aware of your surroundings and take precautions when meeting someone in person. So, motong yun ako ganyan na, like, if mag-meet up mo, like, abay mo yung friends, friend or anyone. Now, let's talk about famous couples. So, many actors and singers are paired out for work. So, are these real relationships or just for fans? Kaya ikaw na, Larka. Ikaw man ang real. Okay. Para sa ako, may char. Ayun, ang for fun. Ganahan ko matinod. Bagay kay sila. As a fan, marag, ganahan ko matinod kay. Kaya good. Dilulo ba ito? Sahay nung parang delusional ba kay. Wala, bagay kay sila. Ilang chemistry. Mas ganahan ko yung ata. Pero, wala po kabalon silang like, tinuod ko na. Kasi, marag, kanagay, ganang ako lang good ng service kay tungod sa, na sila sa camera, na sila sa front. Malang na ako, pagka-fan, dilulo na ako utob. Naganahan sila, ganahan ko na magkadayan sila. Or nga na lang. Ikaw, Mar. Ako pa rin, syempre, ang ginawatch ko lang kay mostly Chinese dramas. Mostly Chinese dramas. Tapos, on scene, makita mo na very, like, ang chemistry nila, very compatible, very sweet, very ganun. Pero like, alam mo kasi, behind the scenes na, sila ba? For work lang talaga yung ginagawa nila on screen. So, for fun lang talaga siya for me. Hindi siya for real, hindi siya real love and everything. Hindi siya for fun sa ako. Dilulo na. Dilulo na po ito. Sige. Ikaw, Alex. Wala ang if ang relationship is for real or for fans. For fans lang. Itong recent lang,
kay marag feeling ako kay for fans lang jud to siya kay according to siyang giingon marag na feel siya pressure na i-keep pa ilang relationship kay ang relationship ba sa show business sa Philippines kay para mataas lang jud ang viewers nila ato sa media. Yeah. Pagtaas lang jud ang viewers sa mga daw to love teams. Oh. So if isipon na murag ma-pressure sad ka kay dagan kay fans na gusto ni ipatuloy yun, bakit ano, Ang pagkadilulu. gusto na ipatuloy pero maka-feel ka marag dili na jud ako gusto. What if ana ang na-feel sa actor? Obviously. For maybe lang na it's for fans kay iba-iba man dyan ang gusto sa mga tao para Fan service. fan service yun. You know what to do? Like, it's really hard to tell sometimes if famous couples are truly in love or just putting on a show. Labo na para lang sa mga fans. Okay? Labo na sikat na kayo sila. Like, dagan jud nag-expect sila na like mag-date sila like personal. So, it's really complicated. So, being a famous couple is a whole different ball game. So, they're constantly in the spotlight and everything they do is analyzed. So, it can be hard to tell if real ilahang relationship Packet. real or pocket. So, next is publicity stunts. So, some couples are definitely just for show. Kapag na nadyo mga anak, kay makita mo nato no, like sa ilahang movies and etc. kay sweet and everything. Tapos sa mga abang videos, like behind the scenes, kay dili sila yung anak kasi anak. Yeah. Then, next is real love can happen. Actually, yes, real love can happen dyan. Like, para sa Katniel actually, makayon dyan, like, as a fan sa Katniel, no, like, lalimod ka, 11 years sila. 11 years sila ang relationship. Holy skin! Yeah. So, kanang real love can happen even in crazy world of fame. Kaya grabe ka famous ba sa like ni Catherine and Daniel that time. Even now, I guess kaya sila to. The next is the pressure is real. Like, the pressure is real, Jud. Even if they are in love, it's hard to maintain a relationship when you're constantly being judged and photographed. It can be tough to have privacy and to deal with the constant rumors. Like, labo na sikat na kay ka, like, nadyo mga fake fans na magbuhat of like issues and everything. So, pero it's really up to each couple to decide how they want to handle their relationships. So, some couples are open about their love life, while others are more private. So, ultimately, it's their decision and we should respect that. Labo na as a fan. Just remember, not every Hollywood romance is what it seems. Next is, sometimes families make people get married even if they don't want to. Like, how can we deal with that? Like, kanang good, term arranged marriage. So, how do we deal with that? Ikaw, Mar. How do we deal with arranged marriage? Siyempre, if ako i-arrange marriage for someone I do not know and against my will, hindi ko talaga siya ituloy. Pero, maybe I'll give chance for that person. Ano ko siya, give ko siya ng chance na ma-meet siya as a person. Kasi, if mag-work, then okay. Then if hindi siya mag-work, so, no. Hindi talaga magpatuloy. So, unsa un na no or go ra ka sa arrange? Sa arrange kay, ano ko talaga siya, ipilit ko ang parents ko na before natin ipatuloy ang arranged marriage na gusto niya, ang condition ko is, dapat makilala ko muna siya as a person. Okay. Kaya if it doesn't work, then no. Bakit natin ipilit yung hindi mag-work? Yes. Kasi ikaw naman din yung kawawa in the long run.
if hindi mag-work yung arranged marriage na binigay sa'yo ng parents mo. Hindi man din natin masabi na na dapat masunod sila kasi parents sila. Kasi it's our life, not theirs. Yeah. It's our life, so we judge for ourselves. Okay. Yun lang. So, ikaw, Lauren. Opposite ko. Alam mo sa ako, I don't know, mas preferred na ako kay, ako mang good. Dili ba ako interactive, no, sa tao. So, mas preferred na ako na mo decision sa ako, ng, presyo ng mas ganatong opinion sa lain tao to adjust myself. Kung kinsa ko, gani. Pero sa arranged marriage po, mas ganato na ganing kuan ng lalaki na lang sa ako. Kaya ila na lang. Or di, ipakasal. Anak ka na lang good, anak. Ka mag-divorce ka, okay na. Dili mo good. Ako lang po this. It's, sa akong choice kung kuan ka ng mudawat mo ko sa laki. Ganyan. Or, kung fit good na mag-arrange marriage, go, arrange marriage. Nga na lang gani, go with the flow na lang ako. Dili ko sa kuan po ng padaw-daog lang po po. Sa ba? Not term like that. Pero ang ako lang is, ganing, sige, murag, mas gana, ganing, murag, focus raga. Sa ba ka nang, go na lang po kay, kung paanakan ko niya, mala siya, mas focus na lang ko sa anak, mas sa lalaki, kung dili namin mag-continue gani o mag-work. So, yan na lang ako, mas ganahan na lang ko sa akong anak na sa akong bana, o anak lang. Kung sugot dito sa arranged marriage. Pero, wala kami kwarta, dili ka arranged marriage ako pala. Dili sa out of the topic. Pero ang ako lang, sugot ko, dapat mag-me. Isang buwan ko, dili na ako gusto ng arranged marriage. Ayun lang, may blind date. Okay na kayo na. Dili ganahan magawa ng tuloy-tuloy ra gud akong life. Dili na ako magduda-duda. I don't want pressure, stress mo lang. Ikaw yan. Same sad ko. Same sad ko sa iyong opinion nga. Sa arranged marriage, yun ako gusto mag-isip-isip pa. Kung sa diretso lang. Ganun sa ko, like, if arranged marriage, di ba, kayo marag, gi-arrange sa parents, i-trust naman sana ko ang choice sa akong mga parents, di ba, kay protective man sila sa kuha. So, matrust na ako. Yeah, so if arranged marriage, hatag na ko siya chance. Kay akong importance lang dyan sa relationship kay more on sa compatibility. If compatible me, then better. Pero if not, istoryahanay na lang, i-work out. Yeah, basta ang importante lang dyan, compatibility of respect sa ako. So if wala pa dyan na, then maybe, ihatag lang po niya kwarta. Para matulungan. Okay lang arranged marriage, basta nalay kwarta. Okay! Ako ang opinion sa arranged marriage. Material girl! Ikaw, Clive. So, it's really hard to, like, lalo na sa arranged marriage kay ang pressure ba, like, sa family, pero, para sa ko, how do we deal with that? Sa ako is first is to understand the pressure. Labo na about sa cultural norms. So, in many cultures manggol, marriage is seen as a very important step and families can feel a lot of pressure to see their children married. Labo na like, pagkabalo na ako is ang Chinese na culture o ang Korean culture is din sila sa arranged marriage. And it's not always about conduct control but about tradition and societal expectations. So, second is the family dynamics. So, sometimes families might be worried about you being alone or think they're helping you find happiness. They might also be concerned about their own reputations or social standing.
Yes. Labo na like mga dato, like Yes. mga kartahan ng tao doon. Yes. Gusto dyan nila i-maintain Yes. ang ilang family dynamic. Yes. Crazy Rich Asians. Oh, yes. So, second is communicate clearly and respectfully. Be honest, labo na sa imong feelings. Let your family know how you feel about marriage and tell them you are not ready or that you don't want to get married right now, and be clear and firm but also respectful. Next is explain your reasons. So don't just say no agad-agad. So explain why you're not ready, then maybe you want to focus on your career, travel, or just enjoy your independence. Lastly is set boundaries. So let your family know that you're not that you are the one who will make the decision about marriage. Labo na paras kang Maria, hindi siya gusto diktahan sa siyang parents about marriage. Butan good man, good me. Wala mo ko may parents. So it's your life and you have the right to choose. Yes. And the third one is to seek support. So talk to someone you trust. So talk to a friend or a family member, therapist or religious leader who understands your situation. Then you can offer that they can offer support and advice. And find others who have been through this. So, labo na makarelate maguna sila pag makikistorya ka sa ilaha mga pag-advise sa ilaha, good. Then lastly is to consider your options. So, first is compromise. If you're open to it, maybe you can compromise with your family, katong sa inyo ha. Kaya lang gusto niya, kwarta-kwarta. Yes. So perhaps you can agree to start dating or meet potential partners but on your own terms. Yes. Then delay. So if you are not ready for marriage, tell your family that you need more time. Set a timeline that feels comfortable for you. And stand your ground. If your family is being unreasonable, you might need to stand your ground. This can be difficult, but it's important to remember that you have the right to make your own decisions about life. And last na John, remember that you are not alone. So many people face this pressure when like it's a common issue and you're not alone in feeling this way. So don't be afraid to speak up and to seek help. And your happiness matters. Always remember that. Ultimately, the decision of whether or not to get married is yours. Don't let anyone pressure you into something that you are not ready for. So it's important to remember that family relationships can be complex and it takes time and effort to navigate them. So be patient, communicate openly, and stay true to yourself. You deserve to make your own choices about your life, including whether or not to get married. Next up, about Michelle's religion and relationships. What if dili jud para sa what if dili jud siya para sa imo, Mar? What if couples have different religions? So what are the problems and the good things? So ikaw, sa mga first, Mar. Ako first, based on my experience, past experience. Grabe. Past ko siya, I guys. see. Yeah. I have an ex na different religion. Like, ako is Roman Catholic, tapos siya is Islam. Yeah. First, is, diba? Gitago naman yung relationship namin. Kasi, ang una talaga ng pasok sa utak ko is like, what if hindi magpahig yung parents ko kasi hindi kami same religion ng iyag ko that time. So yun, una pa lang mali na siya kasi gitago mo yung relationship mo. Yun na yun, yun na yung mali. Tapos, there's some point na nahuli, nakita kami. So, may interrogation with my parents.
may interrogation with my parents or uyong mo yung kasama mo kanina. Ganyan. Tapos sabi ko lang ko, kumuyog mo yan, kaya tanggapin mo naman yan. Yeah, tanggapin nyo. Yun yung word. Tanggapin daw nila. Pero, yun, gipakilala and all. Ang reaction is good kasi meron siya. Okay lang. Tapos, pagkaalis kay may question ako. Bakit daw ibang religion ang area ko? I was blinded by love that time. Yeah, I was blinded by love that time. So, gifight ko siya. Like, sabi ko, okay lang man yan, mami, eh. We can make amends man for the future and all. Sabi niya, ang question sa akin ni mami is, sa'yo, okay sa'yo. Tapos, in some time siguro, maging okay sa amin. Kasi we're open for that. Pero what if, yung parents daw ng guy, ang maghindi sa akin? Kasi, grabe ka, opposite ng religion eh. No, dito. Yeah. So, it happened. So, Ang parent naman ni Guy ang nag-question, bakit? Bakit ikaw? Bakit ako? Bakit? Bakit ako yung religion? Nakaabot siya sa point na if I was ready ba daw na mag-change ng religion, nakaabot kami sa topic na yun. Which is, I am not. Kasi, I'm an avid Roman Catholic girl. Yeah. Hindi siya halata, pero Simba person po ako. Yeah, I go to church. Hindi siya halata. Yes. Okay. So, ayun. Doon nag-start ang divide ng relationship namin. Kasi in some point, kami what do you call it? May differentialism sa amin. May differentialism kayo, diba? Preservation of all own cultural differences. Gusto ko i-preserve yung pagka-Christian ko. Gusto niya rin i-preserve yung pagka-Islam niya. So, wala talaga kami nag-converge. Wala kaming chance mag-converge sa isa't isa. So, yun. Technically, wala siya nag-work. Yun, part ways kami, pero nag-good terms kasi naiintindihan namin both na hindi bagay yung relationship namin sa isa't isa. Tungkol sa religion. Yeah. Solely first reason, religion. Second, Parents. yeah, ganun. Color. Kaya ako, never tried, Ay, wala ka nag-experience sa Actually, kuhaan ko, single since. Sige. Ganito. In your own opinion. May opinion ka sa magkaibang religion na a guy and girl. Like, Kuhaan, about topic ko sa relationship. Para mag-good na ko, relationship is ready to commit. Willing magud ka. Ako magud kay. So, para sa imo, dili mag-matter ang religion. Oo, pero ang ako lang is, aside sa religion, ako magod ba? Kung talking about marriage na, like marital, tama ba? Yeah. Oo. Okay, marag, kung papiliun ka, kung mabalhin ba ka or dili, kung in love ka, di ba? Love man po itong topic. Kung in love ka, Parents kay sir. willing. Di ba sir, willing ka sir? Diba, willing. So, like, committed, like, go good ka. Ang ako lang is, kung love ko na one person, go, mag-change ko. So, willing ka Kung mga good food, aside sa, kanang religion,
Ako manggod. Roman Catholic ko, pero ang akong murag kana ganing ginatukuhan God is I trust God kung asa ko niya ibutang. So, dili ko maingon na devoted ko, pero kanang kuan ba kanang ganing murag dili ibot kanang dili ko kumatawag natin Jesus ba. Ang ako lang is kung ibutang ko ni God nga mubalhin ko sa isa ka religion, so dito ko wala gani murag ang ako lang is unsa akong faith, unsa akong destiny, go with the flow ragod ko. Anak ragod ko guys. Wala, dili ko ganahan maglabad-labad sa akong ulo guys. Kay murag para sa ako kanang aside sa love, I trust God kung asagod ko niya yung butang. Murag gani. Nga na kung pagka-Roman Catholic, kay every time na out of the topic, every time na simba ko, murag humili ko sa pare, igo ko na ko, gani. So, murag trust, nanamod ko, nagkasakit ko one time, severe, halos mag-severe, nag-pray God ko, ako na, Lord, kung buyon pa ko nimo, ako nang i-trust akong life sa imuha. So, ako nimo ipadulong, go na lang ko dira. Kung tab ng tao niya, ganahan siya na ipabalhin ko siyang kuan, religion, go na ko. Hindi na ako magbalibad. Lang. More of a dialectical materialism person. Oo, yan lang. Malagi, ikaw naman. So, what is dialectical materialism? Ako Wala, hindi ka mag-expect. Oh, yeah. Ako good is, kada ganing, dali ko mo adjust. I train myself ka maka-adjust to everything. Muna ingan ako, go with the flow na lang ko. Ako na lang mismo ma-adjust. Di na ako mahirapan pa ng ibang tao. Ganahan ko, ako na lang maghirap sa myself. Pero yan na gani. So, ikaw, Lex. Wala man jud ko'y maingon na opinion. Pero if based sa akong mama o papa, si papa mang God is Roman Catholic. Unya, si mama Alliance. Oh! So, ayun, nasa Alexa. What happened? So, nalibog sad ko pagbata kay paano yung nag-work kay Roman Catholic man niya, stricto niya, kay mama Christian gyapon, pero lahi gud ang culture sa duha. Yung paano nag-work nga na sila nagpadayon lang jud daghang jud conflict daw sa ilang pagka-uyab kay Roman Catholic daw niya basi pabalhin daw so dili pud ganahan. Nya karon stay gihapon si Papa Roman Catholic, si Mama Alliance. Kami ni Kuya Love me. Alliance jud mi. Wala mi nag-follow kay Papa. So murag dito siguro na akong nabal. Murag same lang gud sa name nga. If middle initial sa mama kay masame sa bata ba ron. So murag kara siguro nga nami ni Kuya sa Alliance sa side ni mama. So kara siguro daw kabalo. So ato na akong vocalogy. Unya Roman Catholic man, so mag-adjust pa mi as a family. Every time like katong Holy Week di ba mag-adjust jud mi. Kung night time na bawal mo kaon og baboy si Pork. Papa o pork, dili jud mo kaon og pork. Okay. Ikaw na lang po yung adjust. Kami na lang po, masabay-sabay na lang po mi. Sorry. Adjust na po yung family. Hindi adaptability for me. Oh, yes. Kanya, ma-unconsciously lang sad na ko nga ma-follow sad na ko ang mga custom sa Roman Catholic. Like, especially sa rice, bago lang luto, niya, kailangan pa daw anaon, di ba? I-cross. Kaya, wala ko kabalog, yan, nasa dako. Gata na mo kay Papa, niya, basta ingani lang dyan ang way pag sa kanon. Kaya, yan, nasa dako niya, nakita ko ni Mama, gingnan ko, itong Roman Catholic na. Ay, okay lang, good. Okay. Marag, okay naman siya. Amazing Basta lagi. Oo, amazing. Nag-ano siya. Nag-workout lang yun. Nag-workout siya. Marag, dito lang ako naman. So we can say na there are good stuffs and there are challenges dito, no? Yes. Pero sa ni Alexa is nag-work dito lahat Convergence. Nag-converge dito.
The convergence. So, the good stuff about sa religions and relationship is that pwede naman ma-expand ang horizon. Expanding a horizon. So, being with someone from a different faith can open your eyes to new ways of thinking. So, new traditions and a whole new world of understanding. Yes. It can be a chance to learn and grow as a person. So, para sa itong kay Sir. Yeah. So, next is the shared values. Yes. So, even though religions may differ, many core values like kindness, generosity, and compassion are shared across faith. So, these common values can form a strong foundation for the relationships. So, next is celebrating diversity. So, interfaith couples can create a rich and vibrant home that celebrates both their cultures and traditions. This can be a wonderful experience for their children as well. Para kay Alexa, like katong sa rice. The convergence. Nag-converge ang Young traditions. traditions ng Alliance and Roman Catholic. Because na-alliance sila ng nabalaan, di ba? Natin nabalaan about sa Catholic. Yes. Next is the greater understanding. So, interfaith and relationships can help break down stereotypes and prejudices. So, promoting understanding and acceptance between different religious communities. So, it's a powerful way to build bridges and foster peace. Labo na sa ako like for example lang, kay ako na akong parents, akong mama is Catholic, tapos akong papa is Islam. Pero wala sila nag-work. Pero dili tungod sa religion, ang ilang It's about... Pero ako ang sunod na anak karon is Catholic. Pero if I were to choose, gusto ko na akong mabalaan ang Islam way. Culture sa Islam. And the challenges are the family acceptance. Para sa atong kay Margaret kagaina na families can sometimes be resistant to interfaith marriages. So especially if they are deeply religious or have a strong cultural norm. So this can lead to conflict and tension within the couple's lives. Para sa ilaha, wala sila nag-work. So next is the religious practices. So deciding how to handle religious practices, so like holidays, worship, and raising children, so can be a source of conflict. Pero para kay Alexa is dili siya challenge. Actually challenge na pero nakita sila a way na para mag-work lang siya. Next is the communication issues. So differences in religious beliefs can sometimes lead to misunderstandings and communication breakdown. So it's important to be open and honest with each other. So and to listen respectfully to each other's perspective. Para dito mo parehas sir. Na puro sa So next is the pressure to convert. Okay. So one partner might feel pressure from their family or even their partner to convert to the other's religion. So this can be a difficult and sensitive issue, and it's important to respect each other's choices and identities. Yes. So dapat dili ta ma-pressure na mag-convert ta, dapat willing din ta. Yes. Kasi mahirap talaga. Pero kung buksan ko sa akong parents ka, dili daw ko mong converge. Ako ng decision. I stand in a char. Okay, stand my point. Next. So John, respect is the key, John. So Yes. the most important thing in a interfaith relationship is a mutual respect. So couples need to understand and appreciate each other's belief even if they don't fully agree with them. So open communication, compromise, and willingness to learn are essential for navigating the challenges and enjoying the rewards of an interfaith relationship. Para sa tong sa mama o papa ni Alexa, is nakita doon sila og way. The respect is there, John. Converge. Always remember that love can reach many differences, and interfaith relationships can be incredibly strong and fulfilling when built on a foundation of respect,
understanding and a shared commitment to each other. Yes. Next is, let's talk about LGBTQA+. Relationships. So, what are the challenges? Yes. Ako. Ako no, tungkol siguro sa pagka-explore na ko kay, since dili ko kanang hilig mag-interact ng tao. So, nag-explore ko mga movies and all and chuchu. So, ako nag-explore ko. So, ano kung kada gani pop up sila sa society, kinsa na sila, na gani. So, ako na-curious ko. So, mo to, ginabasa na ako, like, ang sagot ng mga challenges nila. Tagan, yung challenges sila. Even though tao raman po sila. Yes. Tao raman. Tagan yung Kasi challenges. tulad mo sa mga alien. Ako nga na ganun. Ako, I respect kay tao sila. Kana gani. Pero, nalang ko kay since mostly sa Pilipinas, Roman Catholic, which is devoted by God, na ingon ni God, only man o woman alone. Ako man po, ako straight good ko, pero sometimes kung mag gender orientation, may ako bisexual ko. For me, pero dili ko siya bisexual kay. May nga magkakasya ako sa babae, pero not totally lang in love. Gana lang. Pero going back to ginabasa na ko unsa may mga challenges sa mga gana na tao. Ma-relate na ko ilang story kay, dili man ma-relate. Mayon ko na, luoy kayo kay, kadang dili sila tanggap sa society, kanang even though kanang mga stories po na kadang hinahinay na murag madawat sa tao, naragyaw ko yung mag-question sa ilang ngano ingana mo, gani na mag-question. Tapos sila kuan lang, kataganing nang ginabuhi lang sila, simple lang niya, na-fall in love lang. Ingon ako naman sila po yung rights, na gani. Nya, ang isa po kay, kanang, nakitaan lang po nila gani, nakuha lang nila na traits kay since, lalo na kanang gikan sa mother lang yung nakitaan na figure, mga traits nga na, diba? Pero sa ako po, actually, in real, I don't know sa ako lang kuya. Wala ako kabalugod siya gender orientation kung sawid siya. Gina-respect ko lang siya kay igsuon. Gani. So, natungon na kay siya natungon na, ginusukoy ko na ko siya. Bro, dito ka na, bayot ko. Bastos ko, pagkawata pa lang. Kaya, before ko na so nga to, pagkada ko na ako, dalaga niya, hinahinay na ako na sabtan, ginabalik-balik ko na siya, ang sexual, chuchu and all, sa mga LGBT nga, mga learnings, dito na ako na-realize na nag-guilty ko, kaya nga magkainganan ako, kuya na ako. Natawar ko siya. So, isa ka manghod nga nagkuhan food, challenge ko na niya, no? So, instead nga, pambawi gani siya sa way out of the topic, kaingan na lang ako na tuon na lang gumayo. Okay. As of po siya na, mas nanagay siya na, why siya nag-marriage or nag-commit to love, wala siya nag-commit to love, kay mas prior mi niya, o diba? Gentleman, a good brother. Ang ako lang good, I respect good cases na good part sa akong family. Ang ako lang is, doing katong mga previous nga kinang discrimination and everything. Yes. That's all for me, I think. So, yung mga more, Ano yung challenges nila, no?
So, di ba back in the day kay hindi talaga yun sila tanggap pa ng society. Which is, ngayon, slowly tanggap na siya ng society. Ay, actually, sa ibang bansa, tanggap na siya. Pero here sa Philippines, kay Not fully. hindi pa siya fully tanggap. Like, slowly pa lang kina-open ang minds ng older people about that. Yeah. So, medyo okay na siya. Kasi back then, di ba, like, ang greatest challenge nila kay paano nila ilabas yung sarili nila sa public. Ay, Paano yes. sila maka-interconnect sa other people. Explanation siya sa story. Like, paano siya yun yung challenges nila. Paano sila maka-interconnect with the people knowing na iba yung gender nila sa sexuality nila. Tama ba? Yeah. Gender nila sa sexuality nila. Like, gusto nilang, like kung babae sila, pero gusto nilang maging lalaki, pero hindi nila mapalabas yung lalaki version nila kasi chained sila sa thinking ng mga older people na dapat ang babae is babae lang, ang lalaki is lalaki lang. Ang babae mag-play lang ng doll, ang lalaki maglaro ng God. So yun siya, like, yun talaga yung challenge nila. Mahirap makipag-interconnect. Mahirap mag-globalize with the other person, with other people. Kasi hindi talaga siya open sa lahat. So, ang maganda ngayon kay meron silang gina-raise nila yung flag nila, di ba? Like, at least open na sila sa lahat. Maka-interconnect na sila sa lahat. Magawa na nila yung mga gusto nilang magawa legally. Kasi meron, di ba, meron mga laws na nagpaglaban sa kanila, nagpa-protect sa kanila. Which is okay na ano na nila freely yung sarili nila. So, yun siya, hindi na siya challenging ngayon masyado. Pero sa Philippines, challenging pa rin siya kasi mahiya pa rin tayo makipag-holding hands, makipag-date with the same sex kasi mabash pa rin tayo ng other people. I think It's we're okay. dili nag-open mind na kay as soft story ni Kuya, daghan tuwingan na sa mind. Yeah, pero like, meron kasi, meron pa ba yung other part sa Philippines na hindi pa rin open sa ganyan? So, I think more guys, Mindanao. Yeah, Mindanao. Wakay kayo makita. So, yun na yung challenges niya. Challenge niya kay sa ibang culture. Hindi pa rin sila ga-accept ng ganyan. Pero, maano man siya, masolusyonan man siya. Which is, dapat, open natin yung other cultures or like, ipaintindi sa kanila. Or like, hindi siya somewhat ipaintindi. Like, isabi lang sa kanila na pwede nating intindihin yung ganong culture. Basta maging open lang tayo for everything. Like, Alex, so say, ano naman na next? Or, gawa kayo something. Gawas mo na next. Wait lang. Wait lang. Sige, mamanad ka siya. Challenges sa mga LGBTQ nga mga individuals kay social stigma. Na may marag phenomenon siguro sa world na dapat maging same, mahadlok sila og change. Ana, di ba? Like example sa Japan, kay gusto nila na same lang, wala jud mag-change. Okay. Diba? Mag-guess ninyo? Yes. Like, mas-same lang jud, walay magtanggal dara, basta same lang, patuloy, mga jud na. Mauna akong maisip sa social stigma. Nga kung, sa Philippines, if mostly, kay mga Catholic, dapat same. Same. So, if na nagbago dara, dili sila ganahan. Unya, ang mga LGBTQ na mga individuals, if sa nga nga environment, dili dyan sila ma-accepted. Baka feel sila og bullying, mga rejection, or maybe mga limited ka ilang work, or ilang healthcare.
naasad ko'y friend sa among place. Lalaki siya. Nya, kiaton kaayo. Like, grabe kayo ang femininity. Siyang lawas ba. Unya, iyang household, grabe kayo pagka-Christian. Kay doon lang sila sa simbahan ba. Unya, grabe kayo lang, like, firme sila magsimba, ana. Then, itong lola niya, nabala niya yung pagkakiat sa lalaki, di-confront na siya. Yung anong ingana yung ginahimo, which is dili tama sa iyang opinion, ha? Opinion siyang lola. Oo. Nga, dili daw tama. So, tong boy, na-hurt siya, kaya wala siya na-accept siyang lola. Ginatago lang niya. Pero, ang boy, ginapakita niya yung pagkakiat sa iyang mga close friends. So, maraglain lang kayo siya isipon, kay ginatago lang niya, instead nga, being free lang siya sa iyang pagkakiat, sa iyang pagka-feminine. Nya, speaking of stigma and love, gusto na ako i-storyahon ang aromanticism. What's the aromanticism? Parang romantic orientation ni siya na maka-feel of less romantic attraction to others. Yes. Kaya ang uban, asexual sad ko, asexual feelings lang siya nag-focus. Pero if aromanticism, sa romantic lang ni siya nag-focus. Nga na. Unya, if sa world nga, if ang love kay seen siya as murag fulfillment nga na, or success, if romantic ka, makita nila na murag na kay mali. Di ba? Okay. Ikaw na change sa uban. Example sa ako dati, current, FYI lang, current ako, di may romantic ko. Meaning, dapat maka-feel ko of romantic attraction if naka-develop na ko sa isa ka tao. Ana, pero romantic yung marag little to no less jud ang romantic attraction. Okay. Pero tong dati kay abi na ko romantic ko kay wala pa jud ko na close nga tao. So dara maka-feel ko nga marag left out jud ko sa mga others kay mo ingon sila naka-love at first sight do sila sa mga tao, etc. Kunya ako marag wala ko'y maingon. Kay wala dyan ko'y na-feel, ana. Wala akong ka-experience, ana. So, ako, ka-feel ko, marag left out ko. Marag gusto na ako nga na ako yung sense of belonging sa ilaha. So, mag-pretend ko nga, naka-feel ko, naka-try ko, ana. Naka-first love at first sight sad ko. Pero baskin wala nang good. Kaya nga na dyan sa world Na-pressure na ka. Na-pressure na jud ko nga. Murag gusto na ko mabilong kay lain nga murag ako lang isa sa mundo nga. Ingani lang. Murag naa jud ko yung mali nga na good. Pero Wala dapat rin dili nga na ang mindset. Dapat dili nga to ang mindset pero Wala kang mali. Yes. I want to be independent. sa ingani nga spectrum ang gud ni siya kay lahi-lahi ni siya. Dagan pa ni siya mga terms pero lahi-lahi na pa agree romantic. Di ba romantic? O romantic dagan pa kayo na. Murag ma-amaze na ko kay straight ko, lalaki lang jud pero demi romantic. Murag na yung pagka-plus ni ana. So, like, wide range na Wide range na jud siya. Okay. Sa ingani nga spectrum, kay experience na sad. Okay. Dagan ko na-experience na misunderstood ko na kay ako, gusto na ako mag-night companionship, may friends, ana ba? Kay romantic, di ko yung di may romantic, dapat ma-close. So, gusto na ko na yung connection. Ang problem is, ako na close is babae. Alright. Dili man sanay close kayo mi like elementary nag-meet na kailan mi niya tung pag high school lang jud nagka misunderstood kay ang pagka closeness nako abi niya ano to siya
romantic na mutual something. Abi niya na chance. Like, mutual understanding. Nag-misunderstand jud siya sa akong actions. Pero sa ako, jud kay straight niya, dahil romantic. Marag dili lang jud ko, dili na ako ma-reciprocate yung feelings. Kanya as a person, kabalo na ko na dapat straight to the point na jud ko. Dili na jud ako na ipa-libot-libot kay masakitan jud na ko ang isang mga tao. Lagi straight to the point nga dili jud ko. Sorry lang. Gihata lang na ko siya gift. Pero sorry lang jud ha. Ana lang. Ngayon nag-ayaw man, nag-okay na. So, sa mga aromantic jud na sila yung mga problems. May nga to, misunderstood sila, silang mga actions. And, marag, ano lang yun, ang akong point lang is, gusto lang ako na ma-share lang siya sa uban. Sa makakita ng video sa YouTube, if wala. Pera. Gusto lang ako, ano lang, i-show lang man. Hay uban, na marag ma-left out sila sa world. Na ma-feel sila na ma-hurt sila and maisip nila nga dili magguba sila nga tao per dili good ana. So marag ano lang to, gusto lang ako na tagahan nga tao nga ma-aware sa nga ni. So mara lang to. So, yes, tinuod no, nga daghan jud challenges gina-face ang mga LGBTQA+ na community. So, isa na dito ang gingon ni Alexa, which is the social stigma and the discrimination. So, despite progress in LGBTQA+ na mga rights, so social stigma and discrimination persist in many parts of the world gihapon. So, this can still lead to prejudice and marginalization. So, even violence. So, daghan jud og ng mga tao nga like buhaton ang tanan para lang ma-feel atong mga person na dili siya belong ana po. So this will create a climate of fear and insecurity for the LGBTQA+ individuals and couples. So next is the family acceptance katong kay Lauren. So family acceptance plays a crucial role in a well-being of a LGBTQA+ relationship. So, concerns about rejection or disapproval from family members can significantly impact communication patterns and decision within the relationship. So, this lack of support can lead to emotional strain and isolation. So, aside atong about sa religion no kay pati pod ang LGBTQA+ community kay nagaano po sila sa family acceptance. Challenging po siya para sa ilaha. So next is the legal and societal recognition. So in many places, labo na dito sa Pilipinas, so LGBTQA+ relationships lack full legal recognition. Diba? Karon ba is ano na like kanang ginapayagan na mag-marry ang boy to boy girl Sa Pilipinas, wala pa. So sa ibang country pag-yapal siya. Yeah. So this can create challenges in areas like adoption, inheritance, and healthcare decisions, and even basic rights like right to marry. Even these, So this lack of legal equality can create feelings of vulnerability and uncertainty. So next is the mental health impacts. So the constant struggle against the prejudice and discriminations can take a toll on mental health. So LGBTQA+ individuals are at high risk for depression, anxiety, and other mental health issues. So which can impact the quality of their relationship. Kaya basta ano gud kanang like perminti na ginabuhat sa ilaha like perminti sila maka-feel of discrimination, like everyday ma-feel nila nga di sila bilang on everything. Like maka-apekto di ba sa ano sa tao, like mindset sa tao sa mga. And isa pa ka challenging sa ilaha is that intersectionality. Yeah. So LGBTQA+ identities intersect with other marginalized identities, so such as a race, ethnicity, disability, and socioeconomic status.
So these intersecting challenges can compound, requiring nuanced communication to address the diverse experiences and perspectives. So ang intersectionality is kanina siyang kantahay kung ano ka, kabilang ka sa LGBTQA+, Oo. kay ano sila, kantahay about job. Dapat kanina job is for ano lang ni, for boy lang ni, for girl lang ni, ana good. Like para sa nang kuan pag mama. Ang pagiging mom daw is dili siya para sa ano, like para sa babae lang, ana good. Okay. Tapos kanang pag ano ka, apil ka sa LGBTQA+ community is kanang ginaano ilang mga race, like ethnicity, as sa gika, na disability, murag kinabaliwala good ano. Yeah. So despite these challenges, so LGBTQA+ relationships are a testament to the power of love and resilience. Yes. So these couples often face diversity with strength and determination, building strong and fulfilling relationship. So para sa ano no, kaila Vice and Ayon, say, paano po sila no? Amazing kaayo kay kasal sila. Bisan dili. Yes, dili. Dili sa- Bisan dili dili sa Pilipinas bro. Gikasal sila. So, yeah. Yeah. It's important to celebrate love, strength and love. So, wala siya ang like we always remember. Tama na sa mga ano na. So, always remember that it's important to celebrate strength and love. So, despite these challenges, LGBTQA+ relationships are a testament to the power of love and resilience. So, these couples often raise adversity and strength and determination. So, building strong and fulfilling relationships. Parehas ka kila Vice and Ayon. Kasal sila, amazing kay kasal sila. Isa dili sa Pilipinas, at least kasal sila. Like nagapakita jud na it shows jud na love always wins, love wins. So it is also crucial to remember that LGBTQA+ relationships are as diverse as the individuals within them. So each couple faces unique challenges and celebrates unique strengths. So by embracing diversity and fostering understanding, we can create a world where love and acceptance are the norm, not the exception. Yes! So finally, what about love when people move to different countries? Are there ethical or emotional considerations while migrating for love? Okay. Color? Hindi ako. Dili siya ma-relate dun ako, pero mas ma-relate siya sa story sa akong cousin. Una good is going back to our topic na online dating. Actually, naging akong cousin. Actually, yung edad, is for ko na ganit ka ng pang marriage type na. So, moto, taas mo ko yung story, pero sige, short na ako. Moto, nag-online dating siya, nakakita siya, foreigner, tapos sa gaya ng mga tao na Polish ang tawag, Poland, gikan sa Poland, sorry. Okay, taga Poland, tapos, affirm, like, kuha na siya ng magpakita good ang kuan niya kay committed anong kuan good kayo ang Amerikano siya. Tapos mo to nakita sila Pilipinas, nag-visit ng lalaki niya, so and so forth, like magana ipromisan siya kasal, which is medyo kambongga lang kasal niya. Kuan ay trabaho ng lalaki, which is a mechanical engineer sa Poland nga dapat ang Swedish. Well, tapos going back to their love story, yan ang lalaki nga dalon niya akong cousin kay dito niya dito niya dalon kay since buntis na akong cousin. Happy and char. Dili as of today, nagawas na si baby, mag 1 year na siya. Moto. Wala, ako story sa marag, ang ako lang po is, ang cousin is,
ano na siya, for love po to, tinood po na kay mahal ko ang foreigner. No lang. Nung go with migration siya. For love yun siya. Tapos, nagdagat ko or something, Ano siya? Based on question, ethically, crucial na i-ensure natin yung mutual consent and respect sa cultural differences natin. Kasi given na migration, iba kayong culture. So, we need to respect the cultural differences ng respect and intimidate the cultural differences. Like, dapat, alam mo siya intindihin. Alam mo, paano mo i-pwesto yung sarili mo doon na culture. Alam mo siya, paano tanggapin yung culture nila, paano mo siya i-accept, paano mo siya tanggapin as a person para mag-work yung ethically. And emotionally, one must be prepared for culture shock. Kasi, same sa cultural differences kanina. Magkakaiba talaga tayo ng culture. Tapos, dapat, when dealing in that kind of love, like, meron tayong potential relationship strain. Kasi magkaiba nga ng culture. Dapat, alam mo, paano yun siya i-fight, paano mo panindigan yung love mo for that. Yun lang. Dagdag lang. Well, aside po sa patong relationship na niya, actually open ang religion sa lalaki. Going back to third topic. Open ng religion sa lalaki sa kasina. Since religious man daw ang taga-Poland. I don't know kung sa lang ba to, family sa lalaki or mostly taga-Poland. Like, open niya. Willing po sila mo adapt mo sa culture sa Pilipino. Kaya ginakuan mo po, akong cousin kay gina-promote po, di na something promote, like ilang po niya kung sagod ang culture sa Pilipino ba. Lalo na sa pagluto, kay hilig o luto ang kuan. Mo tawag, ganahan po ang foreigner sa akong cousin kay. Meron na lutoan. Ano ako ay dyan ha. Tapos lex na kayo madungag. So, migration and love. Mostly man sa mga Pilipino kay mag-migrate. Maybe dili sa love, pero sa kwarta. Ay, dagang mag-kwarta ang mga issues. Foreigner. Dili lang niya be negative. Don't attack me. Pero mostly, nga naman dyan. So, ang ways para maka-migrate ka is either i-take ilang citizenship na test or ikaw, if babae ka, sure lang, para ma-migrate ka, makakuha ka murag availability dito sa ubang bansa kay mag-take of test or mag-asawa ka o foreigner. And if magbalhin ka, kailangan na siya expiration, mag-stay ka dito sa country, di ba? Unya, if isipon to, what if ginusto lang di ay sa isa ka tao na mag-uban bansa tungod sa kwarta lang sa isa ka tao niya para makahawa lang sa Pilipinas. Marag negative lang jud kay ito siya. And mao lang to. Moving to a different country for love is a significant decision. So that involves both ethical and emotional consideration. So while the prospect of being with your loved one can be incredibly exciting, so it is crucial to approach this journey with a clear understanding of the potential challenges and complexities. So what are the ethical considerations? So first is the fairness and balance. So it is essential to ensure that both partners are equally committed to the move, and the decision isn't solely driven by one person's desires. This involves open and honest communication about expectations, sacrifices, and potential compromises.
So the next one is the cultural sensitivity. So relocating for love means immersing yourself in a new culture, and it's vital to approach this with respect and understanding. So this involves learning about the local customs, the traditions, the values, and being mindful of potential cultural differences that might affect the relationship. So the next is the financial responsibility. So moving in internationally, it can be costly dyan. Lalo na sa like America, like kabalo mo dyan ta kung sa kamahalo po yun sa ibang bansa. So it is important to have realistic understanding of the financial implications for both partners. So this includes budgeting for relocation expenses, adjusting to a new cost of living, and ensuring financial stability in the new country. And about the visa and the migration process. So, dili dali mag-process, labo mag-migrate ka sa ibang bansa. So, navigating the legal aspect of international relocation is crucial. So, this involves understanding the visa requirements, the immigration processes, and the potential restrictions on couples. So, it is essential to ensure that both partners are legally eligible to live in the new country. Like, dapat wala kayong mga nabili na mga responsibilities sa like sa government sa imong past country, And about sa ethical considerations naman, there are also considerations labo na emotionally, So, first dito is the homesickness and the separation. So, moving away from family and friends can be emotionally challenging. It's important to anticipate and address potential feelings of homesickness and the emotional toll of being separated from loved ones. So, dapat ready jud ka. Ready ka ma-homesick. Dapat ready na ka ma-separate sa mong family kay dili jud dali mag-migrate para lang sa love. Yeah. So, the loss of identity and support network. So, relocating can lead to a sense of loss of identity jud. So, especially when leaving behind a familiar support network. So, it's important to find ways to maintain connections with loved ones and to build a new support system in the new country. So, importante jud na pag maka-migrate na ka, dapat makikila-ila ka, makikhalubilo ka sa mga tao dito tapos makapag-friends ka para na kay another support system aside sa mong family. So, next is the cultural adjustments and language barriers. So, adjusting to a new culture and language can be challenging po. So, it is essential to be patient with yourself and your partner during this process and to seek support from local communities or expat groups. And lastly, sa emotional na considerations, so relationship dynamics and expectations. So living together in a new country can put pressure on the relationship. So open communication about expectations, roles, and responsibilities is vital to avoid resentment and misunderstandings. So, moving to a different country for love is a complex and multifaceted decision. So, it requires careful consideration of ethical and emotional factors. So, as well as the commitment to open communication, cultural sensitivity, emotional factors, and as well as commitment to open this journey with a realistic understanding of the challenges and the willingness to adapt and grow together. So couples can turn this adventure into a fulfilling and enriching experience. So, globalization has revolutionized relationships by breaking down geographical barriers. Advances in technology and travel have made it possible for people from different countries and cultures to connect. So, fostering multicultural and international relationships. Social media, dating apps, and online communication tools have become platforms where love transcends borders. So, however, this interconnectedness also brings challenges. Couples often face cultural differences,
barriers, and even societal and familial resistance. On the positive side, globalization has fostered greater acceptance of diverse relationship dynamics, including interracial marriages, same-sex relationships, and non-traditional partnerships. So I think that's it for today. So again, I am Glyza, I am Lauren. I'm Alexa. and this is Glam